Sa mga eskwelahan, meron sila nung tinatawag na immersion. Yung mga estudyante pinapadala sa mga kumpanya o kaya naman sa mga communities para matuto sila tungkol doon sa trabaho ng mga tao doon o sa buhay, kultura ng mga lugar na pinupuntahan nila. Pero hindi lang naman sila yung natututo. Kahit yung mga tao na na-encounter nila doon sa immersion, may natututunan din mula sa kanila. Immersion din ang tawag sa pagbibinyag noong panahon ng Panginoong Hesukristo. At ganito rin ang pagbibinyag noong unang panahon sa Simbahang Katolika, inilulubog sa tubig. At ito ay paalala sa atin na si Jesus ay bumabad sa ating sitwasyon bilang mga tao. Ang pagbibinyag kay Jesus kung tutuusin ay hindi naman niya kailangan dahil wala siyang kasalanan. Pero pinili niyang magpabinyag pa rin upang ipakita sa atin ang halaga ng binyag na nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Kaya nga pakiusap ko sa mga magulang ng mga bata, huwag nyo nang hintayin mag 1 years old o magkaroon ng panghanda para lang pabinyagan ng inyong mga anak. Dahil ang pinakamahalaga, sa murang edad pa lamang ay matanggap na nila ang biyaya ng kaligtasang nagmumula kay Jesus. Ang pagbabad ni Jesus sa tubig ng binyag ay nagpapakita rin na hindi niya tayo pinandidirihan. Kahit ang tubig ng Jordan ay pinadumina ng kasalanan ng mga taong unang bininyagan doon, pinili pa rin ni Jesus na makisama sa atin. Kaya nga sa buong buhay niya, hindi niya pinandirihan yung mga may sakit. Gayon din ang mga makasalanan o kahit nilalayuan ng lipunan, kanya pa rin nakasama sa hapunan. Ganyan ang ating Panginoon, nakikisama, bumababad sa sitwasyon. Bumabad si Jesus sa mundo, bumabad din tayo sa karanasan ng ating kapwa-tao at kung paanong iniangat ni Jesus ang ating pagkatao sa sakramento ng binyag, iangat din nawa natin ang pagkatao ng bawat isa.